Katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos. May ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong Tama. naririnig na may supermajority na. Makita-kita mo na kami para sa isang friendly. Naku po, Tariela, Carpio. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan natin. Dito na. Magandang labanan nga ito mga ka-update ha. Dito kasi hinamon ho ni Senator Kong Dante Marcoleta ang isa hong retired na Supreme Court ex-justice. Malupit ho ito mga ka-update ha. Mantakin po ninyo ito si Carpio kasi nagsasalita ho daan patungkol sa West Philippine Sea na ganyan. Siyempre ito ho si Kong Dante Marcoleta. Mas gugustuhin naman ho kasi ni Sen Marcoleta na mas payapa tayo mga Pilipino, lalo't lalo na mga ka-update yung China. Sobrang laki po niyan. Hinihimok-himok ho yan ni Tariela, kaya nga ho nagkagulo, nagkasagutan itong si Senator Alan at si Kiko Matching. Mantakin po ninyo dahil nga sa sobrang init ng bangayan ng debate kahapon mga kapatid dyan sa Senado na pa 1 minute suspension pa etong si Pinky Lacson. Hindi niya ho kaya kasi malaking kahihiyan ho yan sa kanila. Nakikita niya nagigisa na si mga kapatid, nagigisa na ho si Kiko Matching. Mantakin po ninyo yun, attorney versus attorney, lawyer versus lawyer, wala hong binatbat sa majority. Kaya ito naman mga ka-update yung hinihintay natin kasi dito sa paghamon ni Sen Marcoleta mga ka-update, ito nga si Carpio, sinabi niya hamunin niya. Tsaka ho, hindi lang yan, pati nga si Tariela hinahamon ho niya ng friendly debate lang naman daw. Pero ito mga ka-update, malupit ho itong magiging friendly debate nila. Kasi mantangin po ninyo, 18 years po yan dyan sa Korte Suprema. Tapos, babanatan lang ho ng ating attorney Kong Dante Marcoleta. Yan ho yung pinakahihintay natin. Hindi lang ito si Sen Marcoleta ang ating pag-uusapan, tsaka si Carpio, pati si Tariela. Pati nga ho yung pagluklok ni VP Sara bilang presidente. Panigurado mga kabdita. Kasi ngayon, nakikita na ho natin marami nang bumabahag ang buntot. Medyo kukunti na lang yung pumapanig sa administrasyon ni Marcos Jr. lalo na sa Kongreso mga kapatid. Bakit ito? Kasi papalapit na ho yung 2028 presidential election. Inililigtas na ho nila yung pangalan nila. Kasi oras na lumukulok si VP Sara mga kapatid, kaya mga walang prinsipyo, mga walang bayag dyan sa Kongreso, iisa-isahin niya ho yan. Panigurado, marami hong matatanggalan ng trabaho. Yan ho yung sinasabi ni yan ho mga dito si Atty. Trixie Angeles. Kaya mga dito lang na ho tayong paligoy-ligoy pa. Kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na ho yan. Rekta na ho tayo, unahin na ho natin. Ito nga si Atty. Trixie Angeles. Kaya nga dito lang na ho tayong paligoy-ligoy pa. Termino at iba-iba yung minsan yung mga pahayag nila minsan conflicting, no? May pahayag din itong si Senador Loren Legardo, wala namang gano'n na pag-uusapan. Yung isa sabi power sharing, term sharing. Yung isa naman sabi naman na walang gano'n, parang gusto lang nila na sa 20th Congress mayroong at least siguro mga ilang buwan na mauupo. Pero yun nga ay tinatanggi. Ano po ang masasabi niyo po ukol dito sa mga ganito po na sa rami-rami ng ating mga problema po ngayon sa ating bansa, merong ganito. Tapos, in relation din siguro doon sa naging draft report, no, na maraming matatamaan ng mga incumbent, na mga senador, pero may pahayag recently din, bago si Senador Ping Lacson, na medyo absuelto dito ang Pangulo. Well, it is unfortunate nga na nagkakaroon ng ganitong kumbaga exercise ang mga opisyalis natin o yung mga senador natin na ang daming kailangan talakayin doon sa Senado, ang daming hinaharap na problema tulad ng mga basic needs ng mga tao, pagkain, tubig, kuryente, nahihirapan ang ordinaryong mamamayan to cope with daily expenses. Pero ito talaga at kitang-kita. So tapos, hindi pa transparent, no? Ang daming ugong tungkol dun sa mga nangyari. Yung iba, ayaw umamin na may ganon, pero yung iba, umaamin pero with qualifications. So, ang maliwanag dito, naiintindihan natin kung bakit sinasabi na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang ilang mga opisyales natin. Lalong-lalo na after this Senate exercise in futility, kumbaga. So,
kumbaga, papailing ka na lang talaga, ito yung pinapakita ninyo sa atin at a time like this. Pero even worse, even worse, the reason na ginagawa yan ay nakakita sila ng pagkakataon. Kumbaga, ginagamit nila yung current na impeachment proceedings para isulong yung mga pansariling interes. Of course, from the start, yung administrasyon, nakikita natin na maliwanag yung paggamit ng, suddenly may mga nabubuhay na kaso, suddenly may kasong nabubuksan, Ayan ho yung nakakatawa dyan. Tingnan nyo itong si Con Leandro Lebiste. Matapos niya hong paglalantad yung mga may, alam nyo na, kickbacks. Diyan, may mga proponents sa Cabral Files, mga kapdit. Ano hong ginagawa sa kanya? Gusto ho siyang ipatapon. Mag-abroad muna daw ho siya ng 1 year at manahimik. Para mga kapdit, hindi daw ho siya magsalita. Ang kaso ayaw ni Con Leandro yan. Tapos tingnan nyo yung ginawang issue sa kanya. Yung 24 billion, kailangan daw ho niyang bayaran. 'Di ba? Yung kaso na ho yan, mga ka-update, 2003 pa lamang yan. Yan po yung huling beses na tinalakay yan. Pero dahil nga naglalabas si Con Leandro ng mga malalaking ebidensya, mabibigat na paratang, mga ka-update, ngayon, bakit ginigisa-gisa na ho siya? Bakit dinidigdig din ho siya? Kasi nga, mga ka-update, nilalabanan ni Con Leandro yung gobyernong magnanakaw. Yung mga congressman, yung mga senators na may mga insertion, kickbacks, at alam nyo na, proponents. O, di ba? O ngayon siya po yung dinidigdig. Ganyan na ganyan din ho yung ginagawa sa mga kasamahan sa minority ni Kong Dante Marcoleta. Tingnan nyo sila Sen Jinggoy. Tingnan nyo ho lahat, mga ka-update. Gagawan hula na ng issue. Sila SPGs, di ba? Pati yan, nagawan ho ng issue dahil nga nakikita ho nila mga mga Duterte Black, mga nasa minority, kontra ho yan sa impeachment ni BP Sara. Pero uunahin ho nila yung minority na linisin. Bakit ho, mga kapdik? Kasi nga, oras na magkabutuhan, tapos na mapulbus-pulbus ho nila yung minority, matutuloy yung impeachment na nilalagak ng mga senatons na nandiyan sa majority. Yan ho yung malaking katotohanan. Kaya pinipilay-pilayan ho nila yung mga kasamahan ni Sen Marcoleta, ginagawan ho ng issue. Di ba? Suddenly, may mga kasong biglang sumusulong at ginagamit ito blatantly harap-harapan sa atin ng mga opisyales both in the executive and in the Senate. Tsaka nakikita ho natin yung power tripping. Si Pinky Lacson, nakikita naman natin na pinoprotektahan niya ho yung administrasyon. Yan si Bongbong Marcos, nagsalita ho yan nung isang araw, mga update, na hindi daw ho dawit. Wala daw ho si Marcos Jr., hindi daw siya konektado sa flood control. Anong sinasabi nila dyan? Pinagtatakpan ho talaga nila yung mga totoong mastermind. Yun lang ho, ganun kadali yun. O si Martin Romualdez na pag-uusapan pa ho dyan sa Senado. Hindi ho. Sa Kongreso pinag-uusapan pa. Hindi rin ho. Dumalo nga yan ng isang araw pinagkaguluhan ng mga congressman. Bakit siya pagkakaguluhan? Siyempre, pinagbibigyan mo ng maleta. Paano hindi pagkakaguluhan? Di ba? Oh. So, sa dami ng problema, pansariling interes ang inuna at pinagsasamantalahan yung pagkakataon para isulong ang sariling interes imbis na isulong yung mga kailangan nilang gawin para maprotektahan at maipagaan ang buhay ng ordinaryong mamamayan. It is very sad and very, infuriating, nakakagalit na talaga ito talaga ang pinag-uusapan natin how many years into the administration. Kaka-frustrate. Opo. Attorney, nakikita na natin yung para po sa inyo game plan. Unahin natin. Kung sakali mang umusad yan doon sa Kamara, didirekta yan doon sa Senado. Tapos mismo ang Senate President nagsabi na forthwith, kaagad-agad ay sisimulan ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung sakali mang maaresto itong ilan nga sa mga senador na nasa minority dahil nga doon sa flood control scandal, ang mismong DOJ na nga nagsabi, yung ombudsman nagsabi, naka-standby na yung kanilang arresting team. Mababawasan ngayon ang pro-Sara team dyan po sa Senado. Attorney, sa tingin po ninyo? Pero babagsak din ang kredibilidad ng administrasyon at mga senador na naked ambition talaga ang pinapakita nila. Ganito yun Hindi tayo tututol kung nakikita natin na fair ang proceedings. Hindi tayo makakaimik
o makakapagprotesta kung nakikita natin na hindi naman nila ginagawa ang lahat para lang maisulong itong reklamo for impeachment. Pero pag pinapakita nila sa atin yung ganitong gigil nila at yung enthusiasm nila para lang maisulong yung kaso laban kay VP Inday, regardless of the lack of evidence, regardless of the lack of logic, kumbaga dun sa mga reklamo, kumbaga hindi sila, ang wino-worry ko is why are they not even worried about the public mistrust doon sa kanilang ipinapakita. Alam natin Ayan, tama naman ho mga kabdit. Kung meron tayong nakikita, fair naman yung impeachment, fair naman ho yung kanilang pamamalakad sa gobyerno, wala naman ho pwede tayong sabihin. Okay lang naman na lumuklok sana si Bongbong Marcos Jr. Sige, magpakatotoo ho tayo. Pero sana nagtatrabaho ho sila na maayos. Hindi ho sila nagnanakaw, hindi sila nang-aabuso ng ordinaryong Pilipino. Kasi nga yung pag-aabuso ho nila dyan, yung matinding pagnanakaw, yung matinding krimen ho ngayon na nangyayari mga kabdit, hindi na ho nila pwedeng pagtakpan yan. Okay lang na mamuno si Bongbong Marcos Jr. kung hindi sila nagnanakaw, hindi sila gumagawa ng nakikita naman ho natin yung kay Ding Chase, yung mga nakakadiring video, yung mga nakakalaswang video, yung mga nakakumalat ngayon sa social media. Diba? Wala hong problemang namuno sa ang kaso, gumagamit na, nagnanakaw pa, gumagawa pa ng skandal. Tapos yung 1 milyong ininom nila na isang wine, 1 milyon mga kapdit ha. Ganyan ho kalala yung administrasyon natin. Tapos pinagtatakpan yung mga mastermind. Sinong pinag-iinitan? Ayun yung may 125 confidential funds. Pero dito sa may 4.5 billion funds, ngayong 2026 lamang mga kabdita, 1 taon lang yan mga kabdita. 4.5 billion pesos, nananahimik si Kiko Matching, si Risa Honticocac, yung mga nasa majority, tahimik. Sila ba Makino, tahimik ko yan mga kabdita. Sila One Ball, tahimik. Sila Pinky, tahimik. Pero pag sa 125 confidential funds ng Vice Presidente, mga kabdi, dahil nga Duterte, tahimik ko sila. O, di ba? all of this is just a cover. Gumagalaw lang ang lahat ng ito dahil mayroon silang makukuha dito. Mayroon silang naisusulong sa kanilang mga interest. Hindi ito tungkol sa transparency, hindi ito tungkol sa accountability, kasi kung transparency at accountability lang, doon pa lang sa inquiry sa House of Representatives ay mas makakakuha sila ng maayos na impormasyon. Kung hindi lang nila kumbaga halos openly ina-attack ang Vice Presidente. But since nag-umpisa sa ganyan, sa haba-haba ng prosesong nangyayari, pabagsak lang ng pabagsak ang trust and approval ng mga taong gumagalaw dito. Kumbaga, this is supposed to be democracy in action, di ba? Kung ayaw ng mga tao yung ginagawa ng kanilang mga elected officials, konsiderasyon yan na sa susunod na eleksyon hindi na kayo makakaulit. Pero tila walang takot sa ganitong klaseng reprisal ang mga senador at ilang mga opisyales natin. So yes, posibleng makuha nila yung gusto nila, but hindi nila magagawa ito with any measure of credibility. Kung dahas at unfairness ang pinapakita nila, hindi kitang-kita yan ng mga taong nanonood. Hindi nila maitago at may repercussions yan sa 2028 elections, no matter how this goes. Opo, at yan din ho ba ang sa tingin po ninyo ang naiisip, tinitimbang-timbang ngayon ng ilang mga senador na hindi po lumagda doon sa nag-leak na document ng draft report kaugnay nga po dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa flood control scandal? Ayan pa mga update yan, Senate Blue Ribbon Committee na yan, matinding unggoy-ungguyan na lang ho yan, kumbaga sarswela na lang ho. Di ba? Isipin nyo, tinanong ni Pinky Lacson yung dalawang witness na pinagyayabang niya, yung si May at Joy, kung hindi ho tayo nagkakamali. Sabi niya, kung kilala mo si Diskaya, ituro mo nga. Sinabi, tanga ho ba yun? Yung po yung sinasabi niyang malaking ebidensya, yung pinagmamalaki, pinagyayabang ho niya. Diba sarswela na lang ho yung Blue Ribbon, o noong umalis niyang si Sen Marcoleta, nung sinibak nila dyan sa Blue Ribbon chair, mga update, wala na. Nagkaunggoy-ungguyan na, literal na, wala na mga update, butata na
Nakakahiya na lang ho yan. Ginagawa na lang ho yan nila para pagkita na sa taong bayan na nagtatrabaho pa rin sila. Pero wala na mga ka-update, laos na yung Blue Ribbon. 'Di ba? Kung si Sen Marcoleta pa rin yung nagtuloy dyan mga ka-update, tukoy na eh. Nandiyan na nga si Martin Luther King, pinangalanan si Bobong Marcos Jr., lahat ng pinakamalaking kasabwat sa sindikato ng gobyerno na pangalanan. Diyan lahat ng mga may kickbacks proponents sa flood control mga kabdi, ghost projects, nandiyan. Sila Bernardo, Bersamin, lahat po sila nagsilabasan, di ba? Oh, tapos ano nangyari? Wala na naman. Napunta na naman tayo sa A, B, C, D. Nandun na tayo sa X, Y, Z. Patapos na ho tayo eh. Tukoy na yung malalaging isda. Pero ngayon, dahil nga si Pinky Lacson, One Ball University, yung namuno, nagkapalitan ng liderato, wala. Nasaan ho tayo? Nasa unang-una na naman. Opo, dun sa BRC report, nakita na merong iba nga na nag-withdraw pa ng kanilang signature. Alam nyo, historical document kasi yan eh. At the end of the day, future generations ay makakabasa nito at makikita ang konteksto ng mga ng Blue Ribbon Committee hearing na yan. Makikita din later on, magagamit ito bilang konteksto dito sa impeachment attempt kay VP Inday. Kumbaga, this is objective evidence na nagpapatunay na mayroong ganitong napaka-irrational na report na lumalabas, napakakulang, na may killing, kitang-kita na na pati yung manner kung paano ginawa yung inquiry na ito, supposedly nga in aid of legislation, pero ang nakikita natin dito ay in aid of protecting certain people from accountability dito sa flood control scandal. Lahat yan, all of that will be taken into consideration, and yes, lahat yan itatala sa kasaysayan. Opo, at syempre, maapektuhan, tulad mo nasabi po ninyo, kung i-endorso o susuportahan ng mga senador o ng mga kongresista itong impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, ang nakikita po nyo, maapektuhan ang kanilang trust at approval rating, lalo na't ngayon nakikita natin malapit na ang 2028 elections. Sa inyong pong nakikita, pinaghahandaan na yan ngayon ng mga kongresista, ng mga politiko, attorney. Oo. In fact, consideration yan. No? I'm sure may ilang mga kongresista na alam natin, maliwanag na sila po ay nag-iisip. Kaya wala tayong naririnig na may supermajority na o may ilang mga partido na nagsasabing kami ang nasa forefront dito. Kami po ay solid ang boto namin for this and that reason. So nakikita natin na hindi na ganun ka-belligerent, hindi na ganong kaangas yung mga statements ng mga representante dito sa mababang kamara, medyo mas subdued sila. Mas mas excited pa yung Senado, nakikita natin. Pero yung House, unlike last year, mas subdued sila. So ang tingin ko, dahil as long as papalapit na sa 2028 elections, ito ay nasa likuran ng isip ng mga representante natin, actually ng lahat ng mga legislators natin. Ito pa yung mataas ang stakes. Kung sa katapusan ng lahat ng ito ay magtagumpay si VP Sara at maging presidente, maraming mga karir ang matatapos dahil sa mga pangyayaring ito. Opo. Kaya nga sinasabi, kung gusto nilang mag-survive pa politically, itong mga kongresista ay parang mahihirapan ata, batay nga sa mga pahayag din ng ilang mga minority congressman, ay mukhang mahihirapan na makalusot. Yan din ho ba yung nakikita ninyo, attorney, dyan sa House? Well, ang nakikita natin is on a national level, tapos na karir nila. Kumbaga, ambition sila beyond the local level. Iba kasi ang local politics eh. But it is also possible na maaapektuhan sila kahit paano. At of course, hindi natin papakalimot yan. Dahil napaka-public
ng kanilang mga aksyon dahil may objective evidence, may mga pinirmahan sila from the first impeachment complaint at yung itong pangalawa, makikita natin din yung partisipasyon nila hindi mapagkakaila yan. Kumbaga hindi nila pwedeng sabihin later on na ay hindi ako yan, hindi ako pumirma. Walang ganyan. There is no chance to redeem yourself later on. Walang pagkakataon rin na ma-deny nila kung ano ang partisipasyon nila dito sa impeachment complaints na ito. So, pero ang nakikita nga natin because nga medyo subdued yung mood ng House as compared to last year, hindi kasiguruhan, kumbaga, ang tagumpay nila. So either way may talo Posibleng maipanado nila, dumire-diretso ang impeachment, pero later on yung talo sa later on sa 2028, or posibleng sa umpisa pa lang kung isuko na nila itong attempt nila at itago yung kanilang ambisyon, then baka may fighting chance pa sila at a future career. Nakikita natin dito ang malaking may dilema talaga yung House sa ngayon. Opo, pero nakikita ho din ninyo na magkakaroon ng pagbabago ng direksyon kung sakali man na magkakaroon din ng palit liderato dyan sa Kamara, kasi nga may mga umuugong-ugong na mga balita nga meron daw na palit liderato possible na mangyari, attorney. Actually, ilang linggo na nga yan Actually, simula nung umupo si Speaker D, hindi na nawala yung mga ganyang usap-usapan na posibleng bumalik si House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi rin po natin nakikita na malaki ang mayorya na naghihikayat ng pagbabalik ni Speaker Martin. So hindi natin nakikita or wala din tayong naririnig na malakas na ugong doon sa pagpapalit sa kanya. Hindi rin natin alam kung impeachment ang motibo ng ugong na ito or yung mga matatawag natin dito, yung mga benepisyo na natatanggap ng mga representante sa 19th Congress as compared to the 20th Congress. Mas posible pa yung motibo na ganon. So, for the moment, hindi natin nakikita na magiging factor pa yan dito sa upcoming na impeachment ni VP. Pwede bang kung sakali man si Congressman Sandro Marcos ang maging speaker, attorney? Well, anything is possible, lalong-lalo na sa administration na ito. Nakikita natin, di ba? Halimbawa, isang napaka-popular na vice-presidente, ilalagay ninyo sa impeachment. Parang medyo may level na surreal yung mga ganito. So, Ayan, tama nga yan mga kabdit na walang imposible sa administrasyon ni Marcos Jr. Isipin nyo katulad na sinabi ni Atty. Trixie, bakit yung vice-presidenteng maganda yung pangalan, matunog sa mga Pilipino, yun yung pilit nilang sinisibak, yun po yung pilit nilang kinakasuhan, ini-impeach. Diba? Halatado yung admin na yan. Pero tingin ko itong pagiging speaker, pwede naman niyang gawin ni Marcos, mga kabdit, ni Sandro Marcos. Ang kaso, alam na po natin, lalo magagalit yung mga Pilipino, di ba? Yung possibility, well, of course possible. Kaanak ng presidente yan, madali makakakuha yan ng boto. Pero ang tanong is, will he be experienced enough? Kaya na ba niyang i-handle yung ganyang klaseng responsibility and power with this limited experience? Wala namang question, matalino naman si Congressman Sandro Marcos. Pero iba talaga kapag experienced ka, bihasa ka doon sa larangan na ito. He's only a second term congressman. Pero kung siya po ay umabot sa punto na maging House Speaker, hindi natin alam if that will even be good for him. Kumbaga, iba yung level na yon Makikita talaga lahat ng maliliit na mali mo. At may repercussions kahit ang maliliit na pagkakamali. For somebody so inexperienced to be in that kind of position and to handle that kind of power, hindi yan magiging madali. So we're not sure if that will even work for him. Opo. Yes, naririnig natin yung ganyan, but
it might not be good. Opo, huli na lang, attorney, kung dyan sa Senado papalitan, kung matutuloy yung pagiging Senate President ni Senator Loren Legarda, ay magbabago ho ba may pagbabago ho bang mangyayari yung mga plano ng impeachment against Vice President? Posible po yung mawala? Well, depende kung sino yung mag-uupo sa kanya. Di ba? Kung ang mag-uupo sa kanya ay yung pro-Duterte faction at lalaki and they will have significant votes, then makikita natin magbabago. Pero kung ang mag-uupo sa kanya ay yung dati ng mayorya with the endorsement of the president, ibang usapan yan. So, depende yan talaga kung sino ang mag-uupo sa kanya, kung anong interes ang mananaig. Opo. Huling mensahe po niyo, attorney, para sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Ang tingin ko dito is that itong pagsusulong ng impeachment ay parang napaka-tone deaf ng mga nagmamanipula nito. So, imbis na pakinggan ang daing ng mga tao para sa transparency, imbis na makinig na ang daming kailangan asikasuhin na problema, from simple traffic to yung bigat at complexity ng healthcare system natin at saka yung pagkain na napakamahal. From simple matters of survival, simple but very devastating matters of survival, impeachment talaga ang inaatupag. So mahaba na ang memories ng mga tao, salamat sa social media. Ito po ay magkakaroon ng repercussions sa 2028 elections. Kumbaga, baka sa kanaisan ng ilang mga opisyal natin na mai-prevent ang isang vice president na maging presidente, si VP Inday na maging presidente, sa gigil nila na ma-avoid yung gano'n na outcome, baka sa kakagawa nila ng ganito ay mas secure pa nila. Isa pa mga kabdita, sa kakadakdak ng mga kongreso, diyan yung mga congressman, yung mga senatongs na gusto ma-impeach si BP Sara, tignan nyo darating yung araw, lahat ho ng gumaganyan, bumubelta sa ating BP Sara, sila rin ho yung nakakaawa kasi bawat ganyan nila, mas minamahal ho ng Pilipino si BP Sara. Kasi nakikita naman ho nila na nagtatrabaho ho siya. Nakikita ng taong bayan yan mga kabdi. Tapos yung pinagmamalaki na si Bobong Marcos Jr. ang ginagawa, humihitit. Kaya nga dito, kung meron po yung naging komento reaction sa ating tinalakay, pinag-usapan, sa comment section na lang ho natin ituloy. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.